Guys, nandito kami ngayon sa farm. Farm. Yeah. Samahan niyo ako na pupunta kami sa farm. Oo, dahil filingera nga ako, farm na nga tawag namin doon sa palayan namin. At pagdating ko nga dito, nanguto agad ako ng okra. Ito yung mga bagay na nakakamiss. At pagkatapos ko nga kumuha ng okra, pumunta agad ako sa mga manukan at patuhan. Kumuha ako ng itlog kasi gusto ko maglaga. At na-amaze ako sa mga pato at itlog dito. Iniisip ko, bakit kaya dalawa sila naglumlum dyan? Siguro isang ama ng anak nila. Natuka pa ako, di man lang makaintindi. Pagkatapos ko nga kumuha ng itlog ko, hinugasan agad ng kuya ko na si Pulong kasi nga siya na yung maglalaga. Kita niyo naman si Pulong. Kaya na-love ko talaga yung Duterte kasi nga po, kuya ko si Pulong. After nga niya hugasan, nilaga niya agad. Alam niyo ba, bihira kami magkaintindihan ng kuya ko. At one time lang din kami nag-away. Parang 2021 ata yun dahil kay Badang nag-away kami. At yun na nga, naglaga na nga siya sa takuri. Amaze na amaze ako sa lighter niya. Akala ko kung ano yan. Tinanong ko pa siya kung saan mo nabili yung lighter na yan. Bakit ganun? Aba na, yung lighter na yan, malaki kita niyan. Ang pinakamasarap dito sa probinsya is yung pagtitimplahan ka. O diba, busing ako dito. Ang dami-dami naming pato dito. At nakita ko nga yung baboy, namamaga na yung pekpek niya. 7 yung inahin dito, mga langga. Yung 5 sigurado ng buntis, pero itong 2 to hindi pa sigurado, pero natira na sila. At ang nakakatuwa dito, yung 3 malapit ng mga anak. Kung nakita nyo yung namabangga, yun na yung sign nun. At sa ibabaw ng babuyan, ito yung mga manok, mga inahing manok na naglumlo. Habang nangungulit nga ako, nagluluto nga si Pulong ng ginto. Ito yung sinasabi ko, 15 grams to. I-deliver namin to sa doon sa isang lugar na ay wag na lang i-mention, baka sundan niyo pa kami. Kung nakikita niyo si Pulong, hindi siya marunong magbihis. Darchi-darchalok yung kuya ko. Kaya hindi ko maintindihan bakit pinag-aagawan to. Pero dati pa naman yun. Showy masyadong yung relationship na lang, badang. Pero ngayon wala na akong balita. Ito nga pala si Minga. Nag-aabang kung kailan maluto yung mga niluluto namin. Nung pagkaluto nga ng okra, hinahon agad namin. Inahon or ihnaon? Oh, kayo na mag-adjust. Alangang ako pa, diba? Ang sarap ng okra, fresh from the farm. At tiningnan ko kaagad yung itlog. Ayun, kinamay ko pa. Tanga-tanga nga, diba? May pang-ipit naman pala sila dito. Sana all, inipit. Yung mga manok dito dahil nasa 150 peraso, hindi pa kasama yung mga baby at saka yung mga itlog. Hindi ko nga na-videohan yung mga ina at ama kasi nagagala pa sila. Yung mga na-videohan ko, yung mga binata pa at nagdadalaga. At yung mga pato dito dahil nasa 350 kasama na yung nanay, tatay, binata, dalaga, baby, ganon. Masarap talaga mag-alaga ng hayop kaysa tao. Ouch! I-flex ko nga pala yung ate ko. Alam niyo ba, tuwang-tuwa ako dito kasi kahit minamaliit siya ng ibang tao, palaban to. As in, alam mo ba, kung titingnan mo siya, parang mahawa ka, pero kung titingnan mo yung mga nanliliit sa kanya, mas nakakaawa yun. You know why? Kasi nga makikita niyo sa last video. Ang sarap-sarap kumain dito, dahil yung simpleng buhay lang pero masaya. Alam mo yun, yung parang wala kang iniisip, parang magaan lahat habang naglalakad ka diyan sa basakan. As in magaan. Ito yung buhay na gusto ko. Kaya lang, mahirap kumita dito pag wala kang sariling negosyo. Iba pa din yung buhay na nasa Manila kasi may tip nga doon everyday. Pero balang araw dito din ako mamumuhay. Wala akong balak dun sa Maynila kasi nga mahirap dun. Ang mahal-mahal ng bahay. Bahay 10,000. Kuryente 8,000. O minsan 6,000. Tubig umaabot ng 1,900. Magbabayad ka pa, magbantay sa mga anak mo. Yung kita mo dun, oo malaki nga ang kitaan dun pero mapupunta lahat sa bills. Swerte mo pag may naipon ka, kaya siguro namamaga yung likod ko kasi nga kakaisip sa mga bayaran sa mga bills. Bukod sa bills, sunod-sunod pa yung parcel ko. Doon ako naging masaya sa parcel. Yun lang yung nagpapasaya sa akin sa totoo lang. At isa din naman yung mga anak ko, syempre. Alam nyo guys, kaya talaga umuwi ako dito kasi magpapagamot ako sa likod ko.
Kung nakita niyo yung likod ko, akala niyo lang yung taba, pero may namamaga diyan. Ay nako, tinatawa ko na lang para hindi halata. Kasi kung titingnan ko yung katawan ko, puro maga na. By the way, ayan na si Pulong. Matangkad si Pulong, guys. Pugi naman yan pag nag-aayos, kaya lang hindi marunong mag-ayos. Ganyan lang siya, kunyari chill-chill sa buhay, apakakuripot niyan. Kaya iwan ko ba kung bakit pinag-aawayan pa tong lumokong na to? Hindi naman to mabango. By the way, nagmamadali kaming kumain dyan kasi nga alis kami ni ate, magde-deliver kami ng ano. Nung paalis na nga kami, tumiming pa yung ulan. Buti na lang, ang ganda ng view, day. Tingnan nyo naman, back and front yung cam. Kahit sobrang lakas ng ulan, day, nag-i-enjoy ako sa pagmamaniho. Ako yung nagda-drive dito, hindi naman halata, di ba? Kita nyo naman yan, galing-galing ko naman. Day, sobrang ganda. Ang laki ng pinagbago ng lugar namin dito. Ang gaganda ng view, ang sasarap ng hangin. Yung hangin talaga, guys, Diyos ko, ang sarap, ang lamig. Basta maganda dito, masaya, yung ganun, yung simpleng buhay lang. Kahit sobrang lakas ng ulan dyan, day, Diyos ko, tuloy-tuloy pa din yung biyahe. Diyan naman sa video na yan, medyo mahina lang. Hindi na namin na-videohan yung sobrang lakas. Kasi nga, Diyos ko, dahil nakakatakot, dahil parang lilipad na yung mga cellphone namin, tas ang lakas-lakas pa ng kidlat. Pero tuloy-tuloy pa din yung biyahe namin. Tag-ulan na kasi dito, lalo na paghapon. O, di ba nakikita nyo yan, guys? Puro basakan dito, puro palayan. Maganda lang dito pag may sarili kang palayan, kasi hindi mo na po problemahin yung bigas, ulam na lang. Pag sinabi lang, ala, taga-bundok yan, oh, excuse me, tingnan niyo nga kung bundok to. Pagdating nga namin dito, nagbayad agad yung buyer. Alangan naman, di magbayad na. Sino nga ulit yung nanliliit sa atik? Mas nakakaawa ka, girl. By the way, thank you for loving me. Thank you for watching. Mwah, mwah.